Okay mga master, yan may error tayong E9. Yan, check natin sa outdoor board. Okay, so punta tayo sa outdoor mga master kasi yung error kasi na yan, yung error na E9 is sa communication wire, or kung okay naman yung communication wire nyo, nasa yan, nasa board, outdoor board or indoor board. Pero kadalasan nasisira nito kasi lang outdoor board, lalo na sa labas. Yan yung sa taas na yan yung outdoor nya. So tingnan natin yung board nya. Okay, so dito sa outdoor mga kamaster, yan, makita nyo yung board na yan, parang nabasa na rin siya, yan. So matik yan. Dito yung may problema niyan. Kasi yung mga naman mga makakapal naman yung yung communication wire nya, hindi rin siya hindi siya dugtong. Kung ano yung kulay dito, ganun din sa indoor unit. So dito tayo sa outdoor board na to. Palitan natin to. Meron naman kaming dala Okay, so meron tayong bago mga kamaster yan. Ito yung pampalit natin yung sa luma na yan. Palitan natin. Okay, so tanggalin natin tong lumang board mga kamaster. Ito, papalitan natin tong bago. Kabit ko natin itong mga wiring ito. Okay, so after natin makabit yung bagong board mga kamaster, i-on na natin itong unit ngayon kung hindi na siya mag-error o mag-error pa rin ng E9. So observe natin, kabit muna natin yung power supply nya, tapos i-on natin sa indoor unit. Okay, so nakabit na natin yung power supply mga kamaster. Ayan, pupunta na si partner ko doon, i-on nya na yung indoor unit kasi kakita yung ilaw na yan kanina. Yan, ilaw na yan, yung lead na yan mga kamaster. Walang yan kanina, walang ilaw. Ito sa lumang board nya. Yan. So kaya nag-error talaga siya ng E9. Ibig sabihin, deads na yung outdoor board na luma nito. So ito bago na, goods na siya. Kasi hindi na siya nagbi-blink. Yeah, so normal na yung ilaw niya na yan. Ito, i-share ko lang sa inyo mga kamaster. Ito makita nyo. Ito yung current protection mga kamaster. Ito current protection. Yung pag napapansin nyo, pagka yung compressor is nag high ampere tapos bumibitaw yung contactor kasi dahil dito yan kasi yan, makita itong wire na yan, galing yan dito sa yung supply na yan, yung kita yung pula na yan, pula na yan, linya, dumaan siya rito, pinasok niya rito yung wire niya dito sa device na yan, tapos pumunta rito sa contactor ito, kinunik dito. Kaya pag nag high ampere siya, bibitaw na yung bibitaw yung contactor. Okay, so yun lang. Hintayin na natin mga kamaster na habang hindi pa umandar kasi inon pa ng kasamahan ko, partner ko, mga 3 minutes pa to bago andar yung outdoor unit. So ganito lang siya master, wiring ng to siya yan, 3 tons, yan, 3 tons, 36,000 BTU. Hintayin natin na andar na yung unit na to. Okay mga kamaster, yan umandar na mga kamaster. Makita yung contactor na yan, naka-trigger na siya. Makita nyo yung fan, yan, umandar na rin yung fan nya So goods na to mga kamaster. Sasara natin. Yeah. Okay mga kamaster, goods na siya. Yan, mandar na nakikita yung fan na yan, mandar na siya. So ito lang ang problema nya, itong board na to, dead na siya, dead set na. Makapansin nyo kasi mga kamaster kanina kasi yan, yung lead na yan, hindi siya umiilaw. Yan. Pero yung fuse niya naman, hindi naman busted. Pagka ganun mga kamaster, yun, ibig sabihin, deads na yung yung board na yan. Automatic, palit na kayo agad. Mas maganda, palitan yun ng bago para sureball yung trabaho. Yan, goods na. Yun lang mga kamaster. Thank you for watching. At lang sana nakatulong. Nagdag idea. Bye-bye.